mga kapatid and welcome back sa ating Daily Bread again for July 14 na tayo. And the title is Listen and Learn. Ayun, kung may mga question kayo guys, suggestion or kahit na ano, i-comment nyo lang, huwag kayo mahiya. Ayun. So ang itatakil dito na Bible verse is from James 1:19 to 27. So let's start. Listen and learn. On one side of the street, a homeowner display in his yard a giant blow up a bald eagle draped in a US flag. A big truck sits in the driveway. Its side window features a painted flag and the back bumper is covered with patriotic stickers. Directly across the street in a neighbor's yard are signs that highlight the slogan for current social justice issues in the news. So there are two families or two people na itong isa is nag-display ng a giant blow-up bald eagle draped in US flag. So flag siya guys na merong blow-up bald eagle na design. And then meron namang nag-park sa tapat niya. It's a big truck na merong painted flag din. May flag na or sticker sa truck niya. And sa bumper nito is covered with patriotic stickers. So parang, ayan naman yun, parang there's something, ganyan. So, let's go on. At yung mga flag and the stickers or yung mga pinaparating nila doon sa mga display nila sa mga bahay-bahay nila is something na about justice issues for the current news. So, ang tanong dito, are the people in these homes feuding or friends? So, tinatanong dito, are these people nag-aaway, naglalaban, or are they friends? We might wonder, is it possible that both families are believers in Jesus? Possible ba? Na magkaiba yung pananaw pero pareho silang believer ni Jesus. God call us to live out the words of James 1:19. So ito yung sinasabi sa James 1:19. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. So sinasabi dito dapat daw lahat tayo is mabilis makinig, mabagal magsalita, and mabagal magalit. Too often, we stubbornly hold on to our opinions and aren't willing to consider what others are thinking. So, totoo to, no? Nangyayari talaga to. Kumbaga, kanya-kanya sa atin is merong opinion sa bawat bagay. And, kahit sinasabi natin opinion ko to, opinion mo yan. Pero there are times talaga na opinion mo, syempre, opinion mo, papanigan mo. And then, pag may nagsalita na ng iba ng opinion niya, yeah, you listen, but hindi mo siniseryoso o kumbaga parang wala lang. Kumbaga, yes, opinion mo yan, may opinion din ako, parang ganun. Yung opinion mo pa rin ang inaatupag mo, parang ganun. So, parang hindi tayo listener dito. So, okay, consider what others thinking. Matthew Henry's commentary has this to say, we should be swift to hear reasons and truth on all sides, and be slow to speak, and we do speak, there should be nothing of wrath. So, sinasabi niya dito, we should be swift to hear reason. So, dapat mabilis tayong makinig guys sa mga rason ng ibang tao, yung truth ng ibang tao, or yung sides nila. And, huwag tayong basta-basta magsalita or sumabat. Ayun, we should be slow to speak. Kumbaga, i-analyze muna natin yung napakinggan natin. And then, kung it's time to speak na-analyze mo ng bagay-bagay, dapat when we do speak, there should be nothing of wrath. Dapat walang galit. Guys, pag nagsalita na tayo. So, basahin natin ang buong James 1
19 to 27. So, in Tagalog to guys, para masundan natin. So, James is Santiago in Tagalog Bible. So, this is the Santiago 19 hanggang 27. Basahin natin. Tandaan nyo ito mga minamahal kong kapatid. Dapat maging handa kayo sa pakikinig. Dahan-dahan sa pananalita at huwag agad magagalit. Sapagkat ang galit ay hindi nakakatulong sa tao para maging matuwid sa paningin ng Diyos. Kaya talikuran nyo na ang lahat ng kasamaan at maruruming gawain at tanggapin ng may pagpapakumbaba ang salita ng Diyos na itinanim sa inyong puso na siyang makapagliligtas sa inyo. Huwag lang kayong maging tagapakinig ng salita ng Diyos, kundi sundin nyo ang sinasabi nito. Dahil kung hindi, dinadaya nyo lang ang sarili ninyo. Grabe, no? So, parang totoo talaga to. At naintindihan naman ng lahat na direct to the point na itong salita ng Diyos. Dahil kung nakikinig lang ang isang tao sa salita ng Diyos, pero hindi naman niya tinutupad ang sinasabi nito, katulad siya ng isang taong tumitingin sa salamin na pagkatapos makita ang sarili ay umaalis at agad na kinakalimutan ng ayos niya. So, that's like, no? Ngunit, ang taong nagsasaliksik at tumutupad sa kautosang ganap na nagpapalaya at hindi tagapakinig lang na nakakalimot agad ay ang taong pagpapalain ng Diyos sa mga ginagawa niya. Kung may nag-aakalang siya ay religyoso pero hindi naman magawang pigilan ng dila niya, walang silbi ang pagiging religyoso niya at niloloko lang niya ang kanyang sarili. Ang pagkarelyoso, itinuturing na dalisay at walang kapintasan ng Diyos Ama ay ito. So ito yung tinutukoy niyang parang real religious. Ang pagtulong sa mga ulila at mga byuda sa kahirapan nila. Ang pagtulong sa mga ulila at mga byuda sa kahirapan nila at ang pagtalikod sa lahat ng kasamaan sa mundong ito. So that's the real religious sa mata ng Panginoon guys, ang tumutulong sa mga ulila, mga byuda, sa kanilang paghihirap at pagtalikod sa kasamaan ng mundong ito. So wag lang tayo guys maging listener or ito, sa Bible, wag lang basta tayo nakikinig, dapat sinasagawa din natin ang mga salita ng Panginoon. Kasi kung listen lang tayo ng listen pero wala namang gawa, wala din siya. Tulad nga ng sinabi sa Bible, para ka lang nalalamin, na after mong manalamin, aalis ka lang agad at kinalimutan mo na ang iyong ayos. So, ayan o, grabe no, napaka-direct to the point nitong Bible talaga. So, continue natin to. Someone has said, learning requires listening. Ayun, so, learning requires listening. Direct to the point yan. The practical words from God in the book of James can only be accomplished if we're filled with God's loving spirit and choose to respect others. He's willing to help us make changes in our hearts and attitudes. Are we open to listen and learn? Ayan guys, so sinasabi dito guys, ang pagkatuto is nag-required ng pandinig or pakikinig. So, sinasabi dito na kailangan natin guys ng God, loving spirit, and matuto tayong rumespeto sa opinion or sa sinasabi ng iba. Kahit hindi tayo sang-ayon guys, or may violent reaction kayo dito sa akin. For example, kung may violent reaction kayo sa sinasabi ko, or sa social media, makikita ninyo, diba, pag hindi nagustuhan yung ginagawa ng artista or something, anong ginagawa na iba, nagbabash agad, hindi man lang inaalam yung truth behind those picture or video, something like that. So, dapat marunong tayo guys makinig and rumespeto. So, ayan. Ang sabi naman dito, God is willing to make changes in our heart and attitude. Ang tanong dito, open ka ba makinig at matuto sa salita ng Diyos? So, that's it guys. So, ito guys. How does God want you to put James 1 into practice? Who might you need to listen and to hear?
Yun. Thank you so much for watching, guys. And let's end this with prayer. You know me, God. I can be opinionated sometimes. Help me to be quick to listen and slow to speak. Ang ganda nitong topic na to, guys. No? So, that's it, guys. Be quick to listen and slow to speak. So, wag mainitin ng ulo, laging makinig, and wag magagalitin. Ayun na yun, guys, ang pinakapunto nito. So, thank you so much for watching. Until next, The Daily Bread. Bye!